Nagsisimula ang kwento sa isang lugar na dating lungsod, kung saan halos hindi na makilala ang mga piraso ng sibilisasyon. May isang lalaki na pinipigilan ang isa pa habang humihingal ng matindi. Sinabi ng lalaking may asul na mata at puting buhok na alam na niya ito. Iba siya sa mga walang silbing bastos na kasama niya. Sinabi ng lalaki na tumahimik siya, ngunit pinipilit siya ng lalaki na gawin ang ipinunta niya. Dapat niya siyang patayin, dahil siya lang ang makakagawa nito. Ngunit tumanggi ang lalaki, dahil hindi niya dudumihan ang mga kamay niya ng dugo nito. Ipinangako niya sa lahat ng miyembro ng team na ilalagay niya siya sa silya. Para maipagkalob ang hustisya na nararapat. Parurusahan siya ayon sa batas. Marahil pagsisisihan niya ang araw na ito. Dahil dapat niya siyang pinatay habang may pagkakataon siya. Maya-maya, ibinalita sa telebisyon na ang kilalang kontrabida, si Sang Juan Huang. Ang taong nagdulot ng takot sa buong mundo, ay nahuli at agad na hinatulan ng kamatayan. Upang matiyak ang pinakamataas na seguridad, inilagay sa kanya ang isang aparato na sumusupil sa kapangyarihan. At ikinulong din siya sa ikalimang basement floor ng Rockyless Prison, na kilala sa pagkulong sa lahat ng kontrabida sa isang punto. Dagdag pa rito, ang mga makapangyarihang bayani na nakipaglaban ay ililibing ng magkakasama. At ang kanilang libing ay gaganapin ngayong gabi, upang gunitain na hindi nasayang ang kanilang sakripisyo. Halos hindi makatingin si Gang Yu sa kanila, kahit na nasa telebisyon sila. Ngunit habang nakatingin siya, may isang taong nagsara ng telebisyon sa likuran niya at sinabing nagpapagaling pa siya. Kaya hindi siya dapat nanunood ng telebisyon. Ito ang kanyang kapatid, si Gang Hoso, ang inspector ng Rockyless Prison. Nang makita ang kanyang kapatid, tiningnan ni Gang Yu ang kanyang mga kamay at nabalot siya ng kadiliman. Dahil dapat niya sanang pinatay ang bastos na iyon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi ni Gang Ho na ipinangako niya ito sa kanyang mga kasamahan sa team. Kung tutusin, wala siyang magagawa. Bago ang atake, sinabi ng isa sa kanila na ang mga bayani ay bayani dahil nigel iligtas sila ng mga tao. Hindi nila tungkulin ang pumatay ng mga kriminal, kaya sa misyong ito, hindi sila papatay ng sinuman. Kahit na sila ay isang kontrabida na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay, dahil ang mga kriminal ay dating mga tao rin. Kaya kahit papaano, haharap sila sa paglilitis. Pinahalagahan ni Gang Yu ang kanyang pangarap, at tinanong paano kung mapatay sila. Doon niya pinangako na kahit mamatay sila, hindi siya papatay ng sinuman, kahit nakarapat dapat silang patayin. Sumang-ayon si Gang Ho sa parehong ideya, dahil ang mga tao ay dapat hatulan ng kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng batas. Gayunpaman, ang mga correctional officer tulad niya ang siyang kailangang magsagawa ng mga sentensya. Hindi niya dapat sabihin ito sa kanya, ngunit si Huang ay bibitayin sa susunod na linggo, at naroon din siya. Nagawa na niya ang kanyang trabaho bilang bayani, ang natitira ay maaari niyang ipaubaya sa legal na sistema. Dapat silang pumunta at magpaalam sa kanyang mga kasamahan sa team. Sa lugar kung saan inilibing ang mga bayani, maraming bulaklak at mensahe ang nakalagay. Habang ang lahat ay sumisigaw para sa mabilis na kamatayan ni Huang. Pumunta rin si Gang Yu upang maglagay ng isang asul na bulaklak, ngunit isang linggo pagkatapos nito, sa araw ng pagbitay kay Huang. Napatay si Gang Ho, ang mamamatay tao na pumatay ng maraming tao sa ngalan ng isang ideolohiya ay nakaligtas. Ngunit ang kanyang kapatid, na gumawa ng lahat para sa batas at isang matapat na tao, ay namatay. Habang nakaupo siya sa lugar ng libing ni Gang Ho, isang babaeng nagngangalang Seiyun Jo. Ang warden ng Rockyless Prison ay dumating at nagtanong kung gusto niyang makipag-usap sandali. Nang sumang-ayon siya, binigyan siya nito ng isang video ng nangyari noong pagbitay kay Huang. At tubilis siyang nanood nito. Nang dinadala na nila si Huang patungo sa kanyang huling sandali, nakilala niya si Gang Ho bilang kapatid ni Gang Yu. At naramdaman din niya na wala siyang kahit isang superpower. Kaya ba siya ay isang prison guard? Nag-isip din siya kung sino sa kanila ang mas matanda. Ngunit hindi siya pinansin ni Gang Ho hanggang sa itanong niya kung ano ang nararamdaman niya kapag kumukuha siya ng buhay ng isang tao. Dahil siya ay isang executioner, malamang na marami siyang napatay tulad ng ginawa niya. Kaya ano ang pakiramdam? Sinabi niya na medyo madali ang pakiramdam. Tinanong ni Gang Ho kung paano niya nasabi yun.
Ngunit sinabi ni Huang na sa sandaling gasgasan niya ang isang tao gamit ang kanyang daliri. Sumasabog sila sa isang pagsabog ng laman at dugo. Sinabi ni Gang Ho na magkaiba sila dahil nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa tuwing kailangan niyang pumatay ng isang tao, kahit na mga halimaw tulad niya. Kahit na ang ginagawa lang niya ay pindutin ang isang maliit na button, nakakakuha pa rin siya ng night terrors at halos hindi na makatulog. Kahit na sila ay mga taong karapat-dapat dito, ang mga bilanggo na kanyang banibitay ay naninirahan sa kanyang isipan at hahabulin siya hanggang sa mamatay siya. Tinanong ni Huang kung bakit siya nagtatrabaho pa rin dito kung ganoon ang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Gang Ho na may kailangang gumawa nito. Trabaho lang ito sa huli. Nang malapit nang magsimula ang pagbitay, hiniling ni Gang Ho ang huling mga salita ni Huang, ngunit tinanong lang niya kung sino ang mas matanda sa kanila ng kanyang kapatid na may nakakadiring ngiti. Na nag-udyok kay Gang Ho na simulan ang pagbitay. Nagsimula ang reverse countdown at sa isa, naputol ang video. Ipinaliwanag ni Seoon na pagkatapos ng sandali ng pagbitay, nawalan ng kuryente ang buong pasilidad, na ginawa ng isang hindi nakilalang strike, na nagpapahintulot kay Huang na makatakas. Bumaba ang lahat ng correctional officers at ang pinakamatanda sa kanila ay humingi ng backup sa radyo dahil nakatakas ang bilanggo na kanilang dala. Ngunit sa sandaling hawakan siya ni Huang, nagsimula siyang manginig hanggang, tulad ng sinabi niya, sumabog siya mismo sa harap ni Gang Ho. Lumapit si Huang sa kanya at sinabing siya siguro ang nakatatandang kapatid. Ngunit gusto niya ng kumpirmasyon. Hindi alam ni Gang Ho ang gagawin, kaya ginawa niya ang trabaho niya. Natural, wala siyang pagkakataon dahil tinanggal lang ni Huang ang kanyang braso. Ngunit pinipilit pa rin niyang malaman kung sino ang mas matanda sa kanila. Kahit nasa kanyang kahabag-habag na kalagayan, kinuha ni Gang Ho ang kanyang baton at sumugod dahil dapat ipagkaloob ang hustisya at ang mga halimaw tulad niya ay dapat patayin. Sa sandaling iyon, dinurog siya ni Huang sa isang bukol ng laman. Dahil sa EMP strike, nakalaya ang lahat ng mga preso sa bawat palapag. Ibig sabihin, sila na ang may kontrol sa buong bilangguan. Sa kabutihang palad, napigilan silang makatakas. Ngunit maraming opisyal ang nasa loob pa rin. Marahil patay na sila ngayon. Tinatanong ni Gang Yu kung sino ang nagpakawala ng EMP strike. Ngunit hindi alam ni Seoon, at kasalukuyan pa rin nilang iniimbestigahan ito. Humihingi siya ng paumanhin sa pagpunta sa libing ng kanyang kapatid at sa pangangahas na humingi ng pabor. Ngunit kaya ba niyang sugpuin ang kaguluhan sa bilangguan? Agad na pumayag si Gang Yu, ngunit may isa siyang maliit na kondisyon. Laging sinasabi ng kanyang mga dating kasamahan na ang mga bayani ay naging iligtas, hindi pumapatay. At ang kanyang kapatid, na isang correctional officer, ay nagsabi na ang mga tao ay maaari lamang hatulan ng batas, at wala ng iba. Ang mga taong gumaganap ng mga tungkuling ito ay mga executioner. Kaya hindi siya papasok sa impyernong iyon bilang isang bayani. Papasok siya sa bilangguan bilang ang pinakakinatatakutan ng mga preso, ang executioner. Nagpakilala siya bilang kanilang bagong correctional officer. Ngunit kilala siya ng mga taong ito. Bakit ang isang bayaning tulad niya ay nakasuot ng unipormeng iyon? Gayunpaman, hindi na mahalaga, dahil mamamatay din siya. Sa sandaling sumugod ang mga preso sa kanya, gumawa siya ng butas na kasing laki ng gulong sa una, at pinatalsik ang iba habang sila ay pinalipad ng hangin ng atake. Itinaas niya ang mikropono na nasa loob ng kanyang suit, at sinabi na sa utos ng gobyerno, lahat mula sa ground floor hanggang sa lahat ng palapag, kasama ang 5th basement floor, ay papatayin kaagad. Natural na nagalit ang mga preso na sila ay papatayin. Dahil pakiramdam nila ay hindi ito nararapat. Sinabi ni Gang Yu na marami na silang kinitil na buhay. Bakit sila nagagalit kapag dumating na ang kanilang oras? At lahat sila ay nagtangkang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sumigaw ang isa na nagngangalang Kalito na hindi siya nakapatay ng marami. Pumatay lang siya ng 12 tao. Pinagputol-putol ng isa pang nagngangalang Brooks ang 7 tao. Dahil lang sa gusto niya. Ang isa pa, na nagngangalang Kid, ay gumawa ng karumal-dumal na bagay laban sa mga kabataan ng bansang ito. Lahat sila ay sumigaw at humingi ng abogado. Ngunit ang isa sa kanila na nagngangalang Guwon Choi, na pumatay ng 8 tao, ay napansin na ang bagong gwardya ay abala sa iba. Kaya mabilis siyang makakaatake gamit ang kanyang kakayahan. Sinubukan niyang gawin iyon,
Ngunit sa sandaling maramdaman siya ni Gang Yu, literal niyang sinipa ang ulo nito, na nagpatahimik sa iba. Sinabi niya na bibigyan niya sila ng simpleng pagpipilian. Ibalik nila ang kanilang mga suppression device, at bumalik sa kanilang mga selda, at hintayin ang kanilang execution. O mamamatay sila ngayon, sa kanyang mga kamay. Sinabi ng isa sa kanila na tumigil siya sa pagsasalita ng walang katuturan. Ang huli ang mas magandang pagpipilian. Mamamatay rin sila, mas mabuting lumaban habang ginagawa ito ng tama. Ang mga tuntunin ng kanyang negosasyon ay walang katuturan. Anong klaseng gwardya ba siya? Napansin ni Gang Yu na may mali silang pagkakaintindi. Hindi ito negosasyon. Ito ang huling pagkakataon para sa awa na kanyang magandang loob na iniaalok sa kanila. Nagsimulang magsalita ang iba, na ang karaniwang pinagkasunduan ay dapat silang sumuko. Ngunit doon sumigaw ang lalaking nagsalita kanina sa lahat para makinig gamit ang kanyang kapangyarihan. Na talagang nakuha ang kanilang atensyon. Bayani man o hindi, nag-iisa lang siya, hindi niya kayang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Napatay niya ang isang second-tier hero noon. At ang teamwork ang sikreto sa tagumpay. Nagbigay ito ng bagong kumpiyansa sa mga preso, at inudyukan sila ng lalaki na sumunod sa kanya. Hindi sila dapat matakot sa bastos na ito. Mabilis nila siyang haharapin at lalabas muli sa mundo. Tiningnan ni Gang Yu ang nagudyok na ito at naisip na siya ang sinabi ng warden sa kanya. Sa kanyang opisina, ipinaliwanag ni Seo na ang mga preso ng Roculus ay pinapangkat ayon sa kanilang antas ng banta. Ang ground floor ay naglalaman ng mahigit 300 mamamatay tao na pumatay ng ilang tao. Ang first basement floor ay naglalaman ng mga 100 o higit pang kriminal na naglagay ng buong bayan sa panganib. Ang second floor ay naglalaman ng mga 30 kriminal na naglagay ng buong lungsod sa panganib. Ang third floor ay may 10th tao na kayang pabagsakin ang buong bansa. Ang fourth basement floor ay naglalaman lamang ng 5 tao na banta sa continent. Ang fifth basement floor ay naglalaman ng huwang at 2 pang iba na mapanganib sa buong mundo. Alam niyang malaki ang hinihingi niya, ngunit sa kabutihang palad, haharapin lang niya ang ilan sa kanila. Dahil ang mga presong ito, sa huli, ay mga kriminal pa rin. Maging sa second o fifth floor, tiyak na magpapatayan sila dahil sa inip o kasiyahan. Ang tanging lugar kung saan iba ito ay sa ground floor. Dahil lahat ng preso sa lugar na iyon ay nagkakaisa sa ilalim ng isang tao, si Hyla-san. Mayroon siyang espesyal na superpower na kayang akitin ang iba sa paligid niya. Sinabi ni Gang Yu na inatake niya ang isang ospital kasama ang 30 kriminal para patayin ang 7 tao. At isang second-tier hero na nagngangalang Hayes para sa kabuoang 8 tao. Sinabi ni Hyla-san na mali siya. 10 tao talaga yun dahil buntis ang babaeng bayani ng kambal. Nang marinig ito, tinawagan ni Gang Yu ang warden at sinabi na gagamit siya ng kaunting puwersa. Kaya nagtatanong siya kung sapat ang tibay ng bilangguan. Binigyan siya ni Seo ng go-ahead dahil hindi ito masisira kahit ano pa. Dito, alam ni Gang Yu na hindi siya magpipigil. Ngunit naniniwala si Hyla-san na nagbubulaan lang siya dahil halos wala siyang ginawa sa hero group na iyon na kinabibilangan niya. Marahil nahuli niya si Huang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa lahat at pagkuha ng huling suntok. Hindi siya dapat mag-alala, dahil magkakaroon siya ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanila dahil ipapadala niya siya sa kanila ngayon din. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang palakasin ang lahat, sa paligid niya hanggang sa punto na ang pag-alon ng kapangyarihan ay tumaas sa kanilang mga ulo. At lahat sila ay sumugod kay Gang Yu ng sabay-sabay. Sa isang iglap, sa isang suntok, pinatumba niya ang karamihan. Bumagsak ang mukha ni Hyla-san nang makita niya ito. Ngunit hindi pa tapos si Gang Yu habang sinipa niya ang sahig ng sobrang lakas na pinatalsik ang lahat at pinapanginig pa ang buong bilangguan. Sa first basement floor, napansin ng isang lalaki ang pagyanig na ito at nagtataka kung si Gang Yu nga iyon. Sumigaw si Hyla-san at sinabi sa iba na pigilan ang papalapit na si Gang Yu. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi siya mapigilan at sumugod sa lahat. Na may nakakasilaw na bilis, hinihiwa sila sa kalahati bago pa man nila ito mapansin. Lahat sila ay bumagsak sa lupa na patay, at kinumpirma ni Gang Yu na ang ground floor ay ganap nang na-execute. Ang susunod na target ay ang solitary confinement cell. Habang ginagawa niya iyon, nagtataka siya kung ilan na ang napatay niya.
Daan-daan, marahil. Tuwing nakikita niya ang mga preso, binibigyan niya sila ng parehong babala. Ibalik ang mga device o mamatay. Ang isa sa mga huling lalaki na sumubok na umatake sa kanya ay nawala ang ulo tulad ng iba. Habang ang kanyang kaibigan ay agad na sumuko at gustong ibalik ang device. Gayunpaman, panlilin lang lamang ito upang sorpresahin si Gang. Iyon ang isang malaking pagsabog. Tuwang-tuwa siyang tumama ito, ngunit hindi man lang nasugatan si Gang Yu ng tamaan ito. Gayunpaman, may naalala siyang isang bagay. Ang sinabi ng isang nahuling kontrabida na si Tomay noong hulihin niya ito. Kinahabagan niya ang Hangul na walang kakayahan sa pisikal, dahil hindi nila mararamdaman ang ekstasya ng pagdurog sa isang tao gamit ang kanilang mga kamay. Walang naramdamang emosyon si Gang Yu sa paggawa ng gayong brutal na mga gawain. Parang dinudurog niya ang mga itlog gamit ang kanyang mga kamao. Napakadali. Sa huli, nakarating siya sa isang malaking selda, kung saan sinabi ng lalaki sa loob na alam niyang siya ang gumawa ng lahat ng kaguluhang ito. Ngunit gaano nakatagal? Mga 3 taon, tama. Ito si Chuck Fielder, inaresto at hinatulan ng kamatayan dahil sa maraming kaso ng kanibalismo at paglapastangan sa mga bangkay. Natutuwa siyang nakahanap siya ng bagong trabaho, ngunit mukhang hindi siya masaya dito. Nagbigay ng babala si Gang Yu, ngunit sinabi lang ni Chuck na alam ng kanyang kaluluwa na magkikita silang muli. Naaalala pa niya ang unang pagkakataon na hinuli nila siya. Naaalala niya ba nang makita niya ang kaldero ng masarap na nilagang inihanda niya? At hinimok niya siyang kumain, dahil hindi siya makakatikim ng mas malinam ng pasalaman ng tao, sigurado siya doon. Galit na galit siya kaya sinubukan niyang patayin siya, ngunit pinigilan siya ng babaeng blonde na kasama niya. Alam niya noon na galit siya sa desisyon nito. Ang kanyang mga kasamahan ay mga Hangul, tama. Sawa na si Gang Yu sa kanyang kadaldalan, at ipinagpalagay na pinili niyang mamatay ngayon. Tinanong ni Chuck kung alam niya kung bakit siya pumapatay ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam, at pinutol ang ulo nito. Kahit na ganoon, nagsalita pa rin si Chuck, at ipinaliwanag na ginagawa niya ito upang maalala siya ng mga tao. Tuwing pumapatay siya ng isang tao, siya ang nagiging tanging taong naiisip nila sa sandaling iyon. Magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang yukit ang alaala ng kanyang mga biktima sa kanilang mga mata, upang hindi nila siya makalimutan, kahit na mamatay sila. Ito ang kanyang superpower, ang ilusyon. Upang patunayan ang kanyang punto, sinabi niya na naaalala niya ang bawat taong pinatay niya, at babanggitin niya ang mga ito isa-isa. Ngunit nang susubukan niyang gawin yun, pinutol ni Gang Yu ang kanyang kamay, at sinabi na kaya siya nasa solitaryo. Ang totoo, ang target niya ay ang pangit niyang mukha, ngunit mukhang hindi kasing makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan gaya ng paniniwala niya. Tumawa lang si Chuck, at gustong magtanong bago siya mamatay. Naaalala niya ba ang mga taong pinatay niya papunta sa lugar na ito? Sinabi ni Gang Yu na hindi niya naaalala dahil silang lahat ay mga walang kwentang basura na hindi karapat-dapat alalahanin. Sa isip nito, ginamit ni Chuck ang kanyang kakayahan upang ipakita ang lahat ng patay na kasamahan ni Gang Yu, dahil gusto niyang maalala niya ang kanilang pagtatagpo. Kahit na nakita niya sila, pinutol ni Gang Yu ang kanyang mga dating kaibigan na parang mantikilya, at tinanong kung yun lang ang kaya niya. Hindi makapaniwala si Chuck kung gaano siya kabilis umatake sa sarili niyang kasamahan, ngunit hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan. Sila ay mga ilusyon lamang na walang kahulugan. Bukod dito, hindi na siya isa sa kanila. Isa siyang correct INL officer. Sa kanyang huling sandali, sinabi ni Chuck na hindi siya isang gwardya, mas katulad siya ng halimaw. Sa ikalimang basement level, nababagot na si Huang, dahil ang babaeng sinubukan niyang patayin ay ayaw lumaban, at hindi rin niya ito mahawakan. Dahil umabot na sa ganito, baka dapat na lang siyang umakyat sa halip na maghintay dito. Sa isang hindi kilalang lugar, tinanong ng isang lalaki si Miss Singka kung kailan sila makikialam, ngunit mas nakatuon siya kay Gang Yu, at sinabi na siya ang magiging asawa niya, kahit anong mangyari.